Pwede. Ngayon po, sa mga father po, pwede po ba ako magtanong? Pwede po bang magtanong? Can I ask you a question? Usually, yan po yung tinatanong natin, di ba po? Saka na po, pagka-anniversary ko na po. Time niyo muna po. Okay. So, di ba po, kalimitan tinatanong tayo, kung tayo po ba ay mamamatay ngayon? Hallelujah! Glory to God! Woo! Glory to God, kasi sa lahat po kayo pupunta sa langit. Amen. At sa pangalawang tanong, kung kaharap niyo po ang Lord, ano po ba ang sasabihin niyo pag sinabi, bakit kita dapat pagpasukin dito? Woo! Hallelujah! Evangelism again! God! Woo! Pwede pa po ba ng isang tanong? Extra po ito para sa mga father. Kung nandun na po kayo at sinabi niyo na, okay, kasi po tinanggap ko po kayo as my Lord and Savior. So di may place na po kayo doon. So ngayon tatanungin kayo ng Lord, Vic, ikaw ba? Ikaw ay isang ama. Bakit ba kita bibigyan ng trono sa pagiging ama mo? Ano po ba ang ating sasagutin? Personal po natin yun. Personal po natin. So makinig po tayo sa ipapahayag po ng ating Panginoon sa kanyang mensahe. O nuggets, hindi na po nuggets kasi medyo baka mali tayo. Bites na lang po ito. Bites, ha? So punta po tayo sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9. Sabi po dito, dinggin ninyo mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya itinim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahina, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong pinto, at mga tarangkahan. Glory to God. Ano po ba ang sabi rito? Bali po, di ba, ang napag-aralan po natin noon sa Father Hearts of God, you are the trainer, provider, disciplinarian, encouraging, and sacrificing. Lahat po yan, napag-aralan po natin. So, kailan po ba tayo nagbigay ng time sa ating mga anak? Kasi usually po, we give time to the church. We give time to our brothers and sisters. We give time to our extended family. Pero, natanong nyo ba o naramdaman nyo ba sa sarili nyo na you give time to your children, to your own children? So sabi nga po dito, di ba po, paano po kayo magiging isang mabuting ama o totoong ama para sa inyong mga anak? Kanina narinig ko, sabi ni Pastor, communication. Kasi pag wala po tayong communication sa Father in heaven, hindi po madaling magkaroon ng malalim na relasyon. So, sa ating mga father, usually, ang focus lang po sa mind natin is you are a provider. Usually, pagka meron ng lumilupuli ko ng ating mga anak, usually sasabihin ng mga father natin, ikaw kasi, sasabihin sa nanay natin, ikaw kasi, hindi ka marunong magdisiplina. Yan ang kalimitang sinasabi ng mga father dahil they know that they are just a provider, pero hindi po. Mas malaki po ang pananagutan ng father sa kanyang pamilya. Amen po ba? So sinasabi nga po dito, ituro nyo ang mga salita ng Diyos o ang kabutihan ng Panginoon. Pero kailan nyo po ba yun ituturo? Pagka nagkamali ng ating mga anak? Kapag nakikita na natin na hindi na maganda ang tinatakbo niya, hindi po yon ang time na gusto ng ating Panginoon. Ang itinuturo niya po, sa kahit anong oras po, ang pinaka-importante po ay bigyan natin sila ng oras. Pag may mga problema ang mga bata, usually, para masolve natin yon, maghahanap tayo ng mga libro, How to Become a Good Father.
punta tayo sa mga kung sino-sino kaibigan o kung sino-sino mga kumpare. Pare, yung aking anak ko nagkakaganito eh. Ano maganda kong gawin? Di ba po? Ganyan ang ginagawa ng karamihang ama. Pero kayo po ay mananampalataya. Alam niyo po na ang una niyong kailangan tawagin at ituro sa inyong mga anak ay ang mga salita ng Diyos. Pero kailan nga po yun? Sinabi po rito na ituring niyo sa inyong mga anak sa loob at labas ng inyong tahanan sa oras ng paggawa at pamamahinga. Sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. So, kapag po nandun kayo sa bahay, mga nakaupo, ano po ba yung time na nag-gather kayo ng kompleto? Usually po, dinner, di ba? Kasi umaga, may mga trabaho. So, yung dinner time po, sa regular family, lalo sa mga stricto, close your mouth while you are eating. Right? Hindi po pwede dahil baka mabiluugan kayo kung nagkukwentuhan kayo sa pagkainan. Pero sabi po dito, kailangan po na magbigay kayo ng time. Kasi yung dinner time po, usually kompleto kayo dun eh. So mapag-uusapan nyo ang lahat. Yung mga kasayahan nyo, yung mga heartache ng mga anak ninyo, yung lahat-lahat po, yung mga events nila sa buhay, yung mga kaibigan nila, doon nyo malalaman yun eh. Importante po ang komunikasyon. Kaya po binibigyan tayo ng Panginoon ng kung anong oras o anong komunikasyon ng dapat sa kanila na ma-absorb nila. So, yun na nga po yun sa dinner time. Tapos yung pag lalabas kayo, hindi po ibig sabihin na sinasama niyo po sila na mamasyal o kumakain kayo sa labas, sinusundo niyo sa school, is enough na po yun. Hindi po kayo driver, hindi po kayo yaya, pero ang importante po doon, habang kayo ay namamasyal, naglalakad sa labas, is may itinuturo kayo sa inyong mga anak. Amen po ba? Amen. Tapos, pag matutulog na raw po, di ba po sa pamamahinga, bakit po ba importante na makipag-usap kayo sa inyong mga anak bago sila matulog? Di ba nga sa mga asawa, sabi, pag kayo nagtampuhan, huwag niyong hayaan na lumubog ang araw na hindi kayo nag-uusap o nagbabati. Ganun po ba? Amen. So, ganun din po sa mga anak. Bakit po kailangan yun? Dahil para malaman niyo po kung ano ang nangyari sa kanila sa buong maghapon. Minsan hindi po natin alam, may nakaaway na pala yung anak natin. Minsan hindi po natin alam na may pinuntahan na siyang iba na iba po, paano nyo yung malalaman? So before sleep, have some time na makipag-usap sa kanila kung ano nangyari sa kanila buong maghapon. Iba po? Amen po ba? Tapos minsan po, isa pa, pagkagising niyo po sa umaga, bakit nyo rin po sila kailangan kausapin pagkagising sa umaga? Pero ang importante po yan, lagi may word of God pag makikipag-communicate kayo sa kanila. So pag-ising ng umaga, bakit hindi siya ay dapat silang kausapin? Dahil po, para alam mo kung ano yung mga activities nila. Hindi po para bantayan sila, gwardyahan, o ano. Kung hindi para maigabay sila. Kung halimbawa, pupunta sila sa ganito, kaibigan. O sige anak, punta ka lang doon ha, pag may kailangan ka, tawagan mo ako. In case na ganito, ganyan. Huwag niyo pong mahayaan na lalabas ang inyong mga anak nang sarado lang ang bibig niyo at pupunta kayo sa trabaho without saying, o anak, kamusta ba yung tulog mo? Nakita niyo po yung difference? Kasi po ang pera lang po yan eh. Di ba po? Pag nabigay nyo na ang mga pangangailangan sa kanila, at humingi sila, at hindi nyo nabigay, they will forget that you are a good father. Hindi po nila yung makikita pag binuhos nyo ang lahat ng attention sa kanila sa pagbibigay ng mga material na bagay. So, ang pinaka-importante po talaga na sinasabi dito sa verses na ito ay ang komunikasyon ninyo sa inyong mga anak. Amen po ba? Amen. At sabi rin po na itandaan ninyo, ipalupot ninyo sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng mga pinto at mga tarangkahan. Kung nakikita po nila na you are a family of God at naipapamuhay niyo sa inyong tahanan,
nyo lang po yun. At bakit po pati trangkahan? Kasi hindi lamang po kayo ginagamit ng Panginoon para sa inyong mga tahanan, kundi pati rin po sa inyong community. So pag nakita po ng inyong community, how you walk to God, then mabibless po sila, and makakashare po kayo ng goodness ng Lord. Amen po ba? Amen. So yan po ang sinasabi dito sa Deuteronomy 49. So, maganda po bang spiritual na pagpapala po yun? Yung verses na yon? Amen. Hallelujah. O sige po. Anyway, Father's Day. So you are privileged. Ito po kung kukumpara po natin, yung ama natin, yung ating ama natin Diyos, dapat nga po sabi natin kakatok tayo, makakatok. Pero sa atin pong sa sitwasyon ko po, ako po as bilang ama, ako po kumakatok palagi sa aking mga anak. Hallelujah. Kasi yung mga anak po parang okay na sila, kasi nandun na lahat, may kwarto na sila. Makausap po sila din hindi, okay lang, may pagkain, dad, we have food. Ano nangyayari po, lalo po sa panahon ngayon, yung anak ko po ay mga teenager. Ako po palaging kumakatok sa kanila. At tuwing po akong pupunta talaga, at tendency po niyan, kung paano po nila, how they can send me away, kasi busy po sila nasa internet. Pero bago po ako pumasok, magpipray ako kay Lord, Lord, pagbigyan po niyo ako makausap po niyo, kahit mga kalahating minuto lang. Ayun nga, sabi mo sa hampas, bawat time na may opportunity kinakausap ko. Lalo pa mga anak ko yun, may pinagdadaanan at 16, 17 years old. Yung ganyan pong edad. Kaya hindi na po walang interest na makipag-usap, masaya sa atin yan. May iba ng crowd yan. Pero sa gabay po ng Panginoon, yun nga po sinasabi ko, answered prayer po ay binibigyan nila ako ng time at nakikinig po sa akin. At yun nga po, sa evangelism natin po, sila po yung dalawang anak ang kauna-unahan tumanggap na ang sabi po noon ay ako nagpa-practice sa aking pag-aaral, pero hindi nila napapansin, pinapatanggap po sila. At buong puso po nila tinanggap yung Panginoon po. Yun po ang kaya tama po yung sinabi ninyo. At yun, patuloy yung ginagawa ko. Ako ang kumakatok palagi sa mga anak ko. Salamat sa Diyos at ako'y pinapakinggan ng mga anak ko at nakipag-usap sa akin. Praise God. Salamat po. Amen. Nakita niyo po yung goodness ng at saka yung result ng pagdala na tinataas natin sa Panginoon, ang ating mga anak, bukod sa panalangin, ginagawa natin yung responsibilidad natin bilang ama. Kung tayo naman po ay mag-fail doon, alam po ng Lord ang kanyang gagawin. We just have to ask the Lord and He will direct the path with your children. Kasi not our ways, but God's ways. Amen po ba? Amen. Nung nasabihan nga po ako na ako ang mag-recite ng program na ito, ayaw ko kasi naging emotional ako dahil. Kasi tulad po niya, nung binabasa ko ito, marami pong verses sa Bible na pwede mo mga pinagpapala ang mga ama ng mabubuti. Wala nang battery. Hindi na na. Ang dati ko po, Yung hindi ko ba? siya mananampalataya. Mahaba kasi. And then, Naputol. Ay, hindi ka naman. mananampalataya sa komunikasyon. Sana naman, sige na, yung mga bata. Bago po kami marunong niyan, Kilala, Joe? Lagi po kami ganyan. Kaya